Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kalaman na kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Ngayon po ay December 26, 2023. Isang linggo na lang at matatapos na po ang taon. Panibagong taon tayo. Subalit, kagabi, Noche Buena. Noche Buena ba tawag doon? Yung katatapos lang po kagabi, Noche Buena. Kamusta naman po ang Noche Buena natin? Bagamat ang Noche Buena ay walang kaingay-ingay. Kasi walang putukan no? Pero ang palagay ko, yung putukan nandiyan sa mga tiyan natin, sobrang kain, no? Alam natin na yung Noche Buena, pinaghandaan natin tayong mga ina ng tahanan, talagang grabe. Kaya nai-stress tayo dyan pagdating ng Christmas, no? Sabi nga, holiday stress at saka, Christmas foods. Yan po yung tatalakayin natin. Ano po yung mga foods na yan? Na kung saan ay talagang pagkatapos ng Christmas, dami pong nagkakasakit. Yan po So, bakit po tayo nagkakasakit kaya pagkatapos ng Christmas na sa dami ng kinain natin? Ayan po, nakalarawan yung Filipino foods, no? Andyan na yung, siyempre, leche flan, lahat ng matatamis, no? Leche flan, yung mga, baboy, ano ba yung baboy? Lechon, hamon, etc. Mga magagandang keso na mga imported pa. Queso de bola, pero may queso kwadrado pa rin, no? Pero ang mamahal ng mga iyan. But then, siyempre, kinakain naman din natin yan pag tayo may pera kahit mga ordinary day. Kaya lang, lalo nating pinaiigting ang pagkain at ilalatag sa lamesa kapag kaya, yung special day natin, yung Noche Buena, Medianoche, Panyamas, no? Na kung saan kasabay niyan ang katakyot-takyot na stress. Bakit tayo may stress? Sa dami na ba naman ang ating pinrapara? Natural. Yun? Madideplete tayo ng pera niyan, sa pera, no? At nasisira ang ating kabudgetan. Pagkatapos ng Pasko at Bagong Taon, sigurado lahat tayo wala ng perang madukot sa bulsa. Yan po. Pero umpisa natin yung Christmas foods. Ano ba yung Christmas foods na yan? Sabi nga po ng ating Senador Bongo, no? Iwasan daw po natin yung mga foods. Ano po yung foods? Matataba, matatamis, mamantika, maalat, etc. Lahat po ng Kasi, magbibigay ng sakit sa atin, no? Okay, pinakinggan natin yung ating dila. Sarap ng kain natin. Lulutong ng mga piniritong lechon. Ang lulutong ng mga sausages at ng mga kung ano-ano pang puro mga bawal na pagkain, mamantika, matatamis, no? Leche flan, hindi nawawala yan sa hapagkainan. Tsaka yung kulay ube. Yung ube, no? Halaya, anak ng baka. Kung papakin natin yan, wala tayong pasubali, no? Pero pag tayo ay inatake-take na ng mga kung ano-anong sakit, doon na lang natin nare-realize, no? Na tayo pala ay, meron pala tayo hypertension, diabetic pala tayo, at syempre, bawal ho yung mga pagkain na yan. Pagka sobra-sobra naman ng pagkain ninyo, lalo na ang sarap ng mga ulam, ang dami niyong kumain, parang huling kain na, ang dami ng mga kanin na kinain ninyo, ano mangyayari sa atin? Talagang after a day or two, ang mangyayari, doktor ang kaharap natin, no? Ma-stress tayo dahil sa pag tayo nagpa-doktor, natural, ospital. Pag ospital, natural, pera. Alam niyo naman ho ngayon, bawal magkasakit dahil ang mahal po ng mga gamot. Tapos hahantong pa tayo sa hospitalization.
Alam niyo naman, sa hospital ho, kahit yung ordinary lang, isang araw, mababa po 50,000 dyan, 2 araw, no? Lalo na pag nilagyan kayo ng mga kung ano-anong turok dyan at nilagyan kayo sa ulong ng mga oxygen. Bigla hong mabibilang kayo ng 50, 80, 70. Mga 3 araw lang, mahina ho sa inyo 100 mahigit. Saan ho tayo kukuha niyan? At pumapasok po ang holiday stress instead of being happy during Christmas days. Ang nangyayari sa atin, mai-stress tayo because ang ating pong lukbutan ay wala ng laman. Yun po di ba? Kasi tinodo-todo natin. Kaya po kailangan discipline di ba? Wala tayong ginawa kundi, sige, bili, todo. Ganito. Yung budget natin for 1 month, tinodo natin for this day only and kasi sabi natin special day. Pag wala po tayong disiplina, sigurado pagkatapos noon, stress ang aabutin natin, no? Pero bago tayo magpatuloy, gusto ko pong batiin at ako po ay masaya dahil alam niyo po ba, nakilala ko ang aking mga kapitbahayan na kung saan ilang taon na po ako dyan sa aming lugar, hindi ko po sila nakaniig sapagkat ang aking pong trabaho, I have to leave home at as early as 3:30 to 4 o'clock because I'm teaching in Manila. And my classes start at 7 and ends at 1 o'clock. Tapos hapon, ako naman ay nasama sa mga broadcasting. Kaya nga po, pagdating ko, gabi na. Wala po akong tsansang makaniig ang aking mga mamahal na at mababait na kapitbahayan. Pero nitong nakaraang linggo, I was able to meet them all. At saka ako po ay masayang-masaya dahil nag-Christmas party po ang Homeowners Association ng Gombursa, na kung saan yung aking anak ang naging presidente nila. At nakaniig po ang ating mga mababait at magagaling at magagandang mga kapitbahay katulad ni Ma'am Virginia Cuyugan, Chairman Romulo Ilagan. I really respect this guy. Talaga hong marami po akong narinig na talagang magaling na chairman nito and very soon he will be running again. And of course, we're happy to vote for him, no? As early as of now. Ngayon po, ang Gombursa Homeowners Association. Ayan, thank you po sa PLDT, naputol na naman. No? Advance naman po yung payment natin sa PLDT, pero maya't maya napuputol. Ano ba ang dahilan? Sana po ay sa taong 2024, mapagbuti na ng PLDT ang kanilang serbisyo sa sambayan ng Pilipino. Ano po? Ayun po, ako po ay masayang-masaya dahil I was able to meet yung pinagpipitaganan ng aming neighborhood. Walang iba kundi si Chairman Romulo Ilagan. Nako, talaga po, kaya naman I heard na he will be running this coming January or February again. And of course, ngayon pa lang, talagang 2 kamay. Taas ang 2 kamay. Boto! Ayan na nga po, sinasabi ko po, thank you sa ating mga kapitbahayan, Mr. and Mrs. Carding and Meli Locading, na kung saan very supportive po sa atin nung tayo po ay nagkaroon ng Christmas party ang asosasyon. At saka syempre, walang iba, ang doktora ng bayan, talagang natuwa ako dahil nakita ko po siya doon, si Doktora Patrocinia B. Naray Artus. Alam niyo po, yung 4 na anak ko lumaki na sa kanya. Kapitbahay namin, nasa harap lang. Ang swerte ko naman, dahil yung klinika niya, nandun lang, tatawid lang ako ng ilang steps, nandun na yung klinika ni Doktora Patrocinia Binaray Artus. Hanggang sa ngayon, 58 years old na si Doktora, pero malakas pa rin at malusog kasi alam niyo naman, doktora siya, alam niya yung mabuti sa kanya, makabubuti sa kanyang kalusugan, kaya ay kahanga-hangang doktora. At siya po ang naging doktora ng aking mga anak na nagsilakihan na. Pati mga apo ko, dinadala ho sa kanya, yung mga taga Santa Rosa. Kaya nga po, long life sa iyo, doktora, and we love you all. Siyempre, ang buong asosasyon ng Gombursa ay nananalangin sa iyong mahaba pa, sana more than 100 years pa dumating dahil nandiyan ka sa ating kapitbahayan. So, yan po. And ngayon po, pag-usapan natin yung Christmas foods nga. Sabi nga ni Senator Bongo,
Ayan, nakalarawan yung mga pagkain Pilipino talagang hindi natin malimut-limutan na nalaging dapat nasa hapag-kainan. Alin? Number 1, leche flan, cake, mga baboy maka, ano pa, pansit, ano pa, yung mga lechon, ako hindi nawawala yon, no? Siyempre, mga queso de bola, mga kung ano-ano, may queso kwadrado, ay lahat ng yan, makapagbibigay sa atin po pag kamain tayo ng marami, makapagbibigay po sa ating kalusugan ng hindi maganda. Ako po ay nagkaroon ng ubo. Uso ngayon yun di ba? Yung ubo, medyo may mayroong kang problema, ganyan. Alam nyo, ang ginawa ko, dahil may tanim po kaming malunggay. Oo. Namitas po ako, pinakuluan ko, at isang basong tubig, ininom ko umaga tanghali. Awa ng Diyos na wala naman yung aking problema. At medyo ngayon, may nakalalaw yata sa akin. Yung pong mga halaman na at mga vegetables na kaya nating itanim sa ating bakuran, kailangan gawin na ho natin yan. Kahit sa paso, no? Yung ating pong mahal na kaibigan na si Chodora Biliato, alam niyo po, nakapunta ako sa bahay niya, dyan sa Quezon City. Kahanga-hanga yung kanyang second floor na bagamat hindi naman kalakihan, punong-puno po ng mga halamang, pero halamang mapapakinabangan. Meron siya nung mga vegetable like sili, meron siyang yung ampalaya, alokbati, doon sa mga pasulang, no? Ang galing ng kamay ng kaibigan natin, may kalamansi pa. Yan na nga diskarte lang, no? Kung paano. Kaya nakikita ho natin na ang kanyang tahanan na napaka-cute naman, second floor pa. Parang third floor pa ho yun, no? Bagamat hindi ganman kalakihan ng lupa, pero sa diskarte niya yung mga ginawa niya sa kanyang tahanan at napakaganda. Binabati ho natin siya. Alam ko, nakauwi na yan galing ng Palawan. Hindi pa nakakauwi. Naku, umuwi na kayo, ma'am. At sigurado baka hindi kayo makaabot na 12:00 rito. Sobrang traffic. Pero ngayon no ako'y lumuwas kanina, ang bilis ng traffic. Wala hong ka-traffic kasi nasa probinsya lahat ng tao, no? Pero ako'y kahapon, meron po kaming family gatherings doon sa anak ko sa Santa Rosa. Andun po kami nagkita-kita, nagsalo-salo. At nakita ko siyempre yung aking mga anak, mga apo ko. At pinagmamalaki ko po yung mga apo ko. Yung isa, umpisa lang magtrabaho sa Manila Makati Medical Center, kumikita na siya. At alam niyo po ba, I was able to receive a cash gift, no? Sabi ko nga, naalala ko ng aking apong maganda, nurse, Patricia Ellen Elizalde. At syempre, yung brother niya na nasa 3rd year na rin ng nursing ngayon sa Pamantasan ng Maynila. At yung apo kong isa na anak ng aking bunsong anak na nasa Ateneo de Manila. Isa naman, nakapatid niya, younger brother, is nandyan sa Manila Science High School, mga may pangalang school. And I'm so proud of my mga grandsons and granddaughters. Yan po. At syempre, yung anak ko pong nasa Amerika, na siyang leader of the band, kumbaga. Yan ho ang nag-coordinate ng mga ito salo-salo, si Nilo, na isa kong matagumpay na nurse sa Amerika, at ang kanyang asawa, yung manugang ko si Eileen, na isa ring nurse, at ang dalawa kong aporo na a nursing student, and the other one is aviation, no? I'm so proud of them kasi alam nyo, sa Amerika, only the rich can send their children to college kasi po very expensive doon. But then, yan po ay kinagagala ko at pinagmamalaki na yung aking anak na niya sa kolehiyo na napapag-aral niya kasi maganda yung kanilang mga trabaho. Yan. And we are happy for them. And Merry Christmas and Happy New Year to all of you, my sons at saka my granddaughters and mga apo. At syempre, thank you so much sa mga ibinigay nilang mga
gift sa kanilang lola at lolo. Kinantahan pa ako ng happy birthday daw. Tapos na po yung birthday ko. Ka-birthday ko nga po yung pangatlo kong anak, si Alexander. Ayan, ang gaganda ng mga litrato namin. Ayan, salamat po. At ngayon, tayo na sa ating palakayan. Yun nga pong Ma-Foods, ay matakot po tayo doon. At hindi lamang dahil sa Pasko, katakutan natin to o iwasan, kundi kahit to sa mga regular days natin. And so on, kasi ngayon nga ay meron pong project, meron pong sinasabi ang ating mahal na Pangulo, ang bagong Pilipinas daw. Di po ba? Sabi niya, ang bagong Pilipinas, ibig sabihin hindi lamang sa ekonomiya, kundi sa pag-uugali. Kailangan tayong mga Pilipino marunong, di po ba? Ano ibig sabihin nun? Yung sinasabi nga po ng ating good health and well-being, isa sa United Nations Sustainable Development Goal. Yan po yung number 3, no? Ina-adapt ng ating pamahalaan para sa ikabubuti ng ating mamamayan. Ano ibig sabihin yan? Kinakailangan maging tayo, malusog, hindi lamang physically, mentally, emotionally, lahat ng no? Para magandang ibig sabihin, handa tayong mga mamamayan sa lahat ng mga pagsubok para hindi tayo maging yung sedentary lifestyle natin. Ayan, kamukha ho niyan. Ang juba-juba na, nakahiga pa dun sa sopa. Tapos nanonood lang ng television, walang exercise. Yung mga ganyan mo, talagang delikado ho yan. Palaki ng palaki yung belly nyo, no? Tapos hindi nyo alam, meron na pala kayong diabetic, namamagana yung mga paa, kulay rosas na yung mga paa nyo. Tapos may mga nagtitik-tik-tik dyan sa inyong mga talampakan. That is a very bad sign, no? Pagka ganon, dahil ibig sabihin, we must see a doctor. Alam nyo naman, pagka tayo ay nagpunta na sa doktor, lalo tayong magkakasakit dahil ang bigat ng bayarin dyan, no? Stress naman ang dadali sa atin. Kasi, ayan, nakikita natin yung mga larawang ang tamad po na mag-exercise, ang tamad maglakad-lakad, ang tamad magkuskus ng mga maliliit na bagay sa labahin para ma-exercise siya. At utos lang ng utos. Ay, sige ho, pag gumanyan kayo, babata kayo niyan. Madadali kayo niyan. At saka sinasabi nga po, magkakaroon ng maraming ilaw ang inyong bahay. Parang Christmas na kaagad. Gusto niyo po ba yun? Ibig sabihin, alam niyo naman, pag maraming ilaw na, at saka meron dong box na kasyang-kasya tayo, alam niyo na ibig sabihin yan. So, to avoid all those things, kailangan po yung holiday stress. Bakit ho kaya holiday stress? Kasi, na-stress ho tayo ng gusto yung ating pera na budget natin for months. Ginastos natin sa isang araw lang na mahalaga dahil kailangan darating yung mga bisita natin. Kailangan meron tayong ganito, ganon. Wag ho tayong ganyan, no? Ang buhay po ng tao hindi sa isang araw lang, no? Kung ano yung budget, yun lamang po dapat. At syempre, mamuhay na po tayo ng yung sa practical na bagay at saka makapag-isip na ho tayo ng mga panibagong buhay dahil 2024 na next week, no? Kailangan na mangangarap ka na, no? Mangarap ka na ng magagandang buhay para sa iyo, lalo na kung mga bata-bata pa 50, 40. Kailangan hindi ba kayo naiinggit doon sa mga taong mayroong sariling bahay, may sariling tahanan, may sasakyan. Tapos ikaw, ganyan na edad mo, wala ka na-achieve, anak ng baka. Dapat ho, hanggang maaga, kumilos na, dahil 2024 na, para tayo ay maging kasama sa makabagong Pilipino, no? Na sinasabi ng ating mahal na presidente. Makabagong Pilipino na aware siya sa kanyang kalusugan, sa kanyang katungkulan, sa kanyang sariling pamilya, sa komunidad at sa kabuuan sa bayan. Di po ba? Mga kadiskarte, no? Lalo na ang sinasabi po natin, pahirap na pahirap po ngayon ang buhay, no? Kailangan po dumiskarte na tayo.
Hindi po tayo kailangang umasa kung kanino man. Umasa tayo sa ating sarili. At yan po ang isang matino at mahusay na pagpaplano sa buhay. No? Kahanga-hanga po yung taong hindi umaasa kahit kanino pa man. Kahit na, wag nyo sabing may edad ka na o ano. Hindi ho, wala sa edad yun. Kinakailangan hanggang nakakatayo pa tayo. Wag tayo umasa kahit kanino. Lalo pa, kung bata-bata pa, bata pa ho yung 50 eh. 40, 50, bata pa ho yan. Kumpara sa mga 70 plus na, di po ba? Na still working and trying hard to earn for a living. No, hindi po ba? Kahanga-hanga yun. Kaya nga, sinasabi po natin, tandaan natin, tayo ay may bagong aim ngayon. Hindi lamang yung pansarili. Sabi nga ng ating mahal na presidente, makabagong Pilipino. Ano ibig sabihin yan? Ang pagbabago po sa Pilipinas ay nag-uumpisa sa bawat tao dito sa ating, bawat mamamayan. Hindi, wag po tayong umasa sa ating gobyerno. Tulungan natin ang gobyerno. Yan ang ibig sabihin. Kaya yung makabagong Pilipino, uumpisahan po natin bawat isa sa atin. Napaunlarin ang sarili. Kasi pag maunlad ang sarili mo, ikaw ay makabuluhang mamamayan. Tandaan po nyo yan, ha? Pag ikaw ay isang makabuluhang tao, ibig sabihin, you earn your living. No? Ikaw hindi umaasa kung kanino, makabuluhan ka, nagbabayad ka ng tax, at ikaw ay hindi pasanin ng iyong pamilya, ng komunidad at ng bansa sa kabuuan. Ano ibig sabihin? Dahil may trabaho ka. No? Alam niyo po sa Amerika, yung mga itim doon, wag naman magagalit sa akin, no? Marami hong umaasa sa, ano ba yung sinasabi nila? Yung binibigay ng gobyerno? Oo, yung parang binibigay ng gobyerno sa kanila, yung mga, ayan, hindi lang hindi social pension yun. Ha? Food stamp, yes. Dahil sa yaman ng Amerika, binibigyan niya yung mga walang trabaho ng food stamp. Kung may magbibigay man dyan, parang ako, ayokong tanggapin yan eh. Diba? Babayaan na natin doon. Do mahirap din po ako, pero may trabaho naman. Wag na natin silang agawan pa doon sa parte na yon. Kasi kung kayo po ay, mamamayan na may pagpapahalaga sa inyong sarili, at syempre sa inyong kapwa, sa bayan, sa pamilya, kakayod kayo. Diba? Hindi ka aasa kung kanino man. Yan ang mahalaga na maipakita po natin sa ating mga, hindi lamang sa ating sarili, kundi sa ating mga mahal sa buhay. Na tayo ay may kabuluhan. Hindi yung, bakit ba tayo nabubuhay? Para lang kumain at matulog? Hindi ho yata maganda yun. Ano ang katuturan mo para sa komunidad, sa sarili mo, sa bayan? Wala. Anong klase tayong mamamayan pagka ganyan tayo? Paano uunlad? Kaya nga po sabi ng ating Pangulong President Bongbong Marcos, nag-uumpisa yan sa bawat mamamayan, ang makabagong Pilipino. Umpisa na ho natin, no? Dahil ito ay 2024 na. Those who are still dreaming and na paganyan-ganyan lang, pabanjing-banjing, harinawa, kayo ay magbago na itong taong 2024, no? Wag nyo na intayin yung bagong taong, pisahan nyo na, no? So, yan po. Ngayon, pag-usapan ho natin, paano ba natin magagawa itong sinasabi natin na maiwasan natin ang holiday stress at sedentary lifestyle. Alam mo, naalala nyo po ba ito ay mula sa 9 tips to success? Ano yun? Kung magtatagumpay sa good health and well-being. Yan. Kailangan po natin maging klaro. Aabot ba tayo sa edad na 80, 90, centenarian? O ano ang estado ng ating kalusugan kung sakali hong maabot natin yung maging 80 tayo, 70 plus, no? Parang pero 70 plus ka nga, o 80 ka, buhay ka pa. Pero para naman kayong may butika sa bahay, anak ng baka. Parang mabuti pa, magtinda na lang kayo ng mga gamot eh. Sana po naman ay wag ganon. Kasi naalala niyo po ba yung ibang bansa katulad ng Japan, Korea, Vietnam. Alam niyo po, may mga sila, may mga matatanda silang umaabot sa edad na talagang
90, 100. Pero malulusog pa rin at hindi ho sila yung tumanda na ang babagal ng kumilos, member na ng US Navy. Ibig sabihin, mahina na yung pandinig, no? Kinakausap niya, ha? Ano sabi mo? Binibili ko parang gano'n, ano? Pero nakakatawa, pero nakakalungkot kapag yung mga matatanda natin ay gano'n na. Kaya bigyan ho natin sila ng guide sa kalusugan. Ano ang ginagawa ng ating mga gulay, no? Sinasabi nga po, yung gulay daw po na iba-iba ang kulay, no? Ano ba yung mga iba-ibang kulay na gulay, no? 5 colors na gulay katulad ng yung colorful foods like broccoli, kulay berde yan, no? Labanos, puti, no? Tsaka yung singkamas, puti rin. Sili, mga red yan, no? Yung mangga, dilaw, no? Siyempre, dragon fruits, ganun din. Bakit ho yan mga kailangan ng ating katawan? Marami hong mga minerals na nakukuha dyan at nakapagbibigay ho ng kalakasan sa bawat parte ng ating mga loob, mga laman loob, mga organs, no po. Kaya wag niyo hong kalilimutan na kumain yan. Pero alam naman natin, pag kumain tayo niyan, sasakit naman yung bulsa natin, no? Ang mamahal ho ngayon ng mga prutas. Yun nga lang pong saging, di ka makakabili ng 5 piso isa di po ba? So, ano ang dapat po natin gawin? Magtanim ho tayo, no? Habang bumibili tayo, pero meron tayong mga tanim, hihintayin na lang natin magbunga yun. Pupunta na lang tayo doon sa ating likod bahay at pipitasin na lang natin. Talagang ganyan no? Pag may inani, pag may tinanim, may aanihin. So, ang ibig sabihin, dumiskarte na lang ho tayo ng talagang, kumbaga, mapakikinabangan natin later on. Although, medyo matagal-tagal, pero okay naman pag dumating na yung panahong aani na tayo. Kesa naman ho sa tumatagal, araw-araw bibili ka ng prutas, wala ka namang ginagawa. Katulad ho ng mga halaman na mga gulay, katulad ho nung tinatawag na malunggay. Hirap po talaga yung bumabata no? Malunggay, napakadami hong vitamin C niyan. At akin hong sasabihin sa inyo yung aking experience itong mga nakarang araw. Yun nga po, inuubo ko. Alam nyo, nagpakulo lang ako ng malunggay, 1 baso. Ininom ko po umaga at gabi. Nawala na ho yung aking mga plema at sipon. Di na ako nag-antibiotics. Ayan. Sabi po ni Mr. Kuya Chot Velasquez is watching, sa Taiwan ay nasa pasulang ang mga kiat-kiat. Ano ba yung kiat-kiat? Yung maliliit na ano ho yun. Parang oranges, na masarap, matamis yan. Vitamin C yun, di po ba? Alam niyo po ngayon sa Quiapo, kanina ba ako nagawi sa Quiapo, medyo mura-mura na ho yung mga, ngayon, prutas no? Pero napansin natin na medyo huminog-hinog na ng sobra. Kaya medyo, pag nahihinog-hinog na, medyo namumura-mura na sila, no? Pero ganun pa man, kailangan po natin yan. So, dumiskarte ho tayo, gawin natin. Yun na, katulad nung kaibigan ko si Chody Bilyato, yung kanyang bahay sa taas, naglagay siya, instead ng mga paso of flowering plants, yung mga vegetable plants, yung kanyang inilagay doon. Di madiskarte yung tao, no? Kaya nakikita nyo, namumulaklak yung kanyang sili, yung kanyang talong, yung kanyang, ano ba yung, kalamansi. Okay, may tumatawag sa akin. Sabi ko nga po, nasa diskarte ho natin yan. Huwag kayong mag-alala. Darating po yung panahon na aani tayo sa mga itinanim natin. Yan. Kaya, habang tayo nagtatanim, bumibili muna tayo ng makakain natin. And who knows, after a few months or a half year, aanin na po tayo. Di ba ang sarap? Hindi na kayo bumibili. Pumipitas na lang kayo doon sa inyong bahay. Katulad ng ginawa ko. Pinitas ko lang yung ng malunggay. Ayos na. Kung bibili ko kayo sa palengke noon, 20 pesos yon. Di po ba? Kamyas, ang dami ko rin hong kamyas. Baka gusto nyo pumunta sa bahay ko. Ayun, bigyan ko kayo ng kamyas. Nagkakahulugan lang yung kamyas doon, no? Ayun po.
At saka yung mga mangga namin, medyo namigay na rin po ako sa kaibigan ko ng mga nakaraang araw. Alam nyo, ang father ko kasi nagtanim ho noon several years back. Nung nabubuhay pang father ko, namumutaktak ng, ng mga bunga yung aming lugar, no? Maraming mangga. Meron pa nga kami nung papaya no? Sa Tagiliran, ang dami. Pero nung nawala na po yung father ko, wala na nag-aasikaso, yun, nabawasan. Pero yung mangga, nandiyan pa rin. Nakita niyo po, no? Kaya sabi ko sa inyo, mga kadiskarte ko, dumiskarte lang tayo. Maging masipag. At yung sedentary na mga ugali natin, yung walang ginawa, kundi mahiga. Alas 10 na ng umaga, nakahiga pa. Tapos pagbangon ng alas 12, kakain ng akala mo, parang boksingero. Tapos after a few minutes lang, hihiga na naman. Ano ba ang katuturan ng buhay kapag ganyan? Hindi magbabago, hindi po ba? Kaya tulungan niyo po ang ating sarili para magkaroon tayo ng tinatawag na makabagong Pilipinas. Sapagkat makabagong Pilipino, sama-sama po tayong maging aware sa ating mga ginagawa at gagawin pa. Lalo na kung kayo ay nasa kasibulan o nasa katanghalian pa lang ng edad. Kami ho, nasa kahapunan na no? Pero nagtatrabaho pa rin. How much more? Yung mga kabataan natin at yung mga nasa kalagitnaan, hindi pa huli po ang lahat para makapag-umpisa ng mga panibagong bukas. So, hanggang sa muli, mga minamahal kong kadiskarte, magsasama-sama na naman tayo sa mga susunod na araw. Siguro, pipilitin po natin on air pa rin tayo kasi yung ating mga kasamahan ay katulad yung ating executive manager dito napakalayo ng bahay niyan, no? Buti na lang pinagtsatsagaan ho tayo taga Santa Cruz, Laguna pa yata ito Paite. Alam niyo ba yung Paite? Andun yung mga nagka-carvings, no? Kaya gusto ko rin ho makapunta ron Ito na edad ko, hindi pa ako nakapunta ron pero God willing siguro mapapasyalan ko yan, no? Itong mga bakasyon na to. And so, yan po, mga minamahal natin, pero kadiskarte. Pero bago tayo maghiwa-hiwalay, gusto ko mong batiin ng Happy New Year ang ating mga kasamahang talagang parte ng ating buhay, Mr. Samuel Asintado Gabot. Hello, sir. Kumusta kayo? Mary Antoinette Laines na ngayon po ay nasa Nevada, USA. Enjoy your time diyan. Ito po yung magaling na mananahin natin. Mapakagaling. And of course, my comadre Gloria Banawel, nasa California, no? Miss Sepina Zacarias, dati ho nating kasamang guro at nakasama ko yan sa ibang bansa nung kami ay napadala sa DepEd. Siya ngayon ay naka-stay sa San Francisco, USA. And of course, my old-time friend, Mr. Hill and Cholay Ontiveros from San Jose, California. Kumusta kayo dyan? And of course, my other friend from San Jose, California also, si May Garcia. Kumusta ka na? And of course, my very good friend and former classmate Estrella Angeles Rodriguez and her husband Moy from Canada. I'm so proud of them kasi mga professional po ito. Alam nyo, pag ang isang Pilipino ay naging bantog sa iba't ibang bahagi ng mundo, pride ho natin sila sapagkat hindi sila naging pabigat sa bansang kanilang pinuntahan. Bagkos sila pa ay naging matagumpay. Di po ba? Kaya ako ay humahanga sa kanila. Ganun din ang ating former classmate, Mr. Eddie Erhina. At kumusta sa iyong wife na siya ay nasa USA din. Mga kasamahan natin ay talagang magagaling yan. At syempre, I want to say hello to Professor Ligaya Santos. Kumusta kayo, ma'am? Miss ko na kayo. And of course, Dr. Leticia Sarceda, yung ating pinakamagandang doktora, magaling na doktora sa
sa mata, no? And of course, I want to say hello to my comadre, Merlin Año Nuevo. Ano ba? Ayaw mo na bang makipagtalikayan sa akin? Ako'y tawag ng tawag sa iyo. Sabi ng inaano ko yung anak mo, ipapadala raw yung bago mong telepono. Iniintay ko, please, ha? Gusto kitang pasyalan dyan ngayon na may panibago, na may sasakyan na tayo ulit. And of course, my dear comadre, Pasita Fausto Aborge, yan yung pinakamamahal kong kumadre kasi nung dalaga pa ako, nag-aaral pa ako hanggang sa makapag-asawa ko na hindi pa ako natatapos ng aking kurso, siya ang tumulong sa akin, no, tumutulong. Mrs. Pasita Aborge, Fausto Aborge. Yan, kumusta ka? Nag-birthday siya nung Pasko. Belated happy birthday again, kumadre. And Miss Eunice Abanto, our good friend from Arellano High School. Miss Emily Molo, nako, ang napaka well-traveled ditong ating co-teacher na to na magaling. Wala tayong magagawa, maraming pira, kaya travel ng travel. Well, enjoy your day. At of course, I want to say hello to our present principal sa Arellano High School, Mr. John Butch Locara. Sir, thank you very much po sa inyo and Happy New Year. No, sana po ma-interview namin kayo kahit na Zoom lang, no? Opo. And of course, I want to say hello to Mr. Ray Pabilona, our CPA, and our friend Rudy Santo Domingo, also CPA and a licensed broker. And the most beautiful friend of ours and very talented and brilliant, Miss Chona Cam. And Miss Cecilia Lemberger. Abangan nyo po, magiging parte natin siya ng Elizalde Broadcasting. And of course, ang akin pong pinagmamalaki sa inyo, Professor Benedict David, PhD. Magaling ho yan. Abangan nyo po yung pagbabalik niya sa kanyang programang Revalida. How are you, son? And of course, our beautiful and very sexy at saka mabait, brilliant corporate secretary Grace Villato. Kamusta ka na, anak? Kala ko darating ka eh. Sige. Hanggang sa muli po, mga minamahal nating kadiskarte, please don't forget to like us, follow us, and subscribe us sa ating pong YouTube channel and Facebook channel sa Elizalde Broadcasting. And don't forget, sinasabi ko po sa inyong madalas, I love you all. Bye-bye.